Okay, maayong hapon sa tanan. Salamat kayo nga gi-ilisa ni Jimbot og kaning computer ni atong laptop nga magpilit-pilit. So salamat kayo trabaho ni gahapon. Salamat ta gahapon nga silang joke si Jik nakahatag silang trucks dito gahapon sa Boulevard. So salamat gyapon ta. By the way, information lang ni para sa tanan basig do na mo'y makatabang ta sa uban ba kanang labi nagdili ka pa eskwela. Diha sa Inputik karon pa ko nahibalo nga senior high school do na diha sila gi-offer nga criminology kung mo eskwela ka dito free tuition, free uniform, free athletic uniform, free dormitory. Dito ka magpuyo. Galing lang tuwas kagawasan. Basig doon lang mo yung mga amigo ba, amiga, na gusto mo eskwela tuwas bukid. Pwede dito sa kagawasan. Libog ko og unsaon pagka kwarta ana na ang free one tanan pero na istoryahan may nga bayaran din sa gobyerno. Ang government mo magbayad nila. Then dito sa ila free tanan. So atong analyson dako kay advantage kanang sa ubang eskwelahan diri kang ubang eskwelahan wala may free uniform, wala free athletic uniform. Dayo wala pay free dormitory dito free ang dormitory. Dito layo lang sa kagawasan. So dito ko gahapon sa meeting, mauna akong nahibalan ang eskwelahan na. Kanang eskwela, nagtuo ko kanang eskwelahan na is moving forward, murag maayo bitaw ang iyang dagan kay ang leader diha si Mr. Tan, usa ka tawo nga kanabang Diyos nun kay nga tao, kay kada istorya, sa salig lang ito sa Ginoo ani. Kudindot po din niya ada. So, mauna akong pahibalo ninyo, basig na inyong mga kaila din ha, nga gusto eskwela dito, mauna ang information nga akong ipahibalo ninyo. So, manindog ta, padayon ta sa atong mensahe, basaho na lang nato na nasa screen. Hebrews chapter 4 verse 15. Kanina ang Hebrews 4:15. Mao to ang katapusang verse diri sa leksyon ni Jed. Wa lang nato mabasa. Pero mao ni niya siya. Hebrews chapter 4 verse 15. Okay lang mo? Okay. Hebrews chapter 4 verse 15. Kamay basa ready? Ready read. Ang pota, amahan na malangit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa matag usa nga niya karon. Salamat Ginoo sa among fellowship, sa mga snack time na mo Lord. Salamat kayo. Salamat amahan sa nindot nga pagtulunan sa among Sunday school. Salamat kayo. Salamat kay Ginoo sa awit sa among choir nga nindot kayo nga awit nga mituhop sa among mga kasing-kasing, Amahan. Salamat kay Ginoo. Among ipasalamatan ikaw, Amahan, bisan sa grasya o kaluoy. Nasayod kami, Ginoo, nga tungod nimo namatarong kami. Tungod nimo nakabaton kami kalinaw. Nakabaton kami og rest sa among kinabuhi. Amahan na malik nun, nini nga kahaponon, tagaigahom ang imong pulong, kini imong ulipon nga way kahibalo, tagaig isusulti. Kaning buluhaton na Lord, amo lang ning gisalig diha kanimo kay wala may amo ani Amahan. Ikaw lamang ang among gisaligan ining tanan, bisan among kaluwasan. Amahan man lang iton, tabuni kami sa bililhon ni dugo, kuha mga lama sala sa matag usala, binakini imong ulipon. Tabuni kami Amahan sa bililhon ni dugo, ug pagilayon kog pangamoyo Lord,
sa atong streaming, sa atong mensahe, nga naon tayo makaalinggat niya na amahan. O akong salamatan atong pianist, bisan atong naghimo ani atong mensahe, Lord, nga ma-publish diha diha sa YouTube. Amahan mo langit nun, kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal ng manluwas. Amen. Okay, lingkod pa. Kaning Hebreos, ang gasulat ani si Paul. Pero basig maka-study mo ni doon ay mga uban nga mga nagtuon sa Biblia nga nag-doubt sila whether or not si Paul baga sulat nini. Pero sa akong study, nagbarog ko sa kamatuoran nga ang gasulat ani si Paul, ang evidence ani kanang last nga sulat ni Paul in the book of Timothy. Di na lang ako unahon na kay maabot na taliha sa itong study. Okay, so mao ni ang giingon ni Paul. Kay kita, ako, ikaw, kamo, kay kita walay labaw nga pare nga dili matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang. Apan, sa tanang bahin, gitintal, ingon kanato, apan walay sala. Mauna ang ato mensahe karon. Balik ko na ko ha. Kita walay labaw nga pare nga dili matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang. Apan sa tanang bahin gitintal ingon kanato. Apan walay sala. Ato mensahe karon naguluhan ni siya og Jesus Christ has the ability to sense our pain, thereby worthy of our faith. Atong la Sunday, atong mensahe, Jesus Christ has the ability to see our pathway, atong mga dalan. Karon to sense our pain, thereby worthy of our faith. Katong ganiha atong nabasa sa Hebrews 4:15, gigamit dito double negative nga words. So kanang double negative na hebalo man ta nga it makes it a positive exclamation of the Lord's power, katong Hebrews 4:15. Tumara nito mensahe karon, si Hesus dunay abilidad nga mubati siya sa atong kasakit, mauna nga angay siya sa atong pagtuo. Angay siya sa atong pagtuo. Okay. Number 1, Jesus Christ feels our pain. You see? Kung doon ako'y kasakit, doon na kay kasakit, gibati na ni Jesus Christ. Kay once upon a time, katong si Stephen nga nagwali mao ni siya atong mabasa to Acts chapter 7, 55 to 56. Kamay basa arang 55. Ready read. And Jesus standing on the right hand of God. Verse 56, go. Okay, ano niya siya, ako basahon lang siya. Apan siya, nga puno sa balaang spirito, ito si Stephen, mihangad pagtutok ngadto sa langit, og nakakita sa himaya sa Dios, og ni Jesus, nga nagatindog sa tuo nga kamot sa Dios. 56. Ug miingon, tanawa, ako nakakita sa mga langit nga naabli ug ang anak sa tao si Jesus Christ nga nagatindog sa tuo nga kamot sa Dios. So, abi ni mo ingunani ang tanis siya. Kato si Stephen, nagwali siya in the power of the Holy Spirit. Ang siya may giwali niya ang kingdom of God kanutong 1,000 years. Giwali na niya kay mao man giwali ni Jesus Christ. Giwali na ni Jesus Christ mismo dito sa mga Hudiyo, giwali sa mga apostoles mismo ngadto sa mga Hudiyo, then giwali na ni Stephen kanang 1,000 years nga kingdom of God. Pagwali niya, pamamutuo ang mga Hudiyo.
Mismo diha si Paul, pagwali niya. Kadtong panahon na, kung mituo pa ang mga Hudyo sa giwali ni Stephen, ang kingdom of God magsugod na adto untang panahon na. So karon unta ang mga Hudyo naa na unta sa kingdom of God, pero wala man. Sayo lang ka ready na si Jesus Christ nga moanhi sa kalibutan. Nagtindog na siya daan dito sa langit. Kaya moanhi na sa kalibutan kung ang tao mituo pa adtong giwali ni Stephen, pero ilamang gibato hantod namatay si Stephen. Dito mismo ni si Saul. Saul pa iyang ngalan. Dito pa siya. So, mayroon diya sa verse 56, ug bingon, tanawa ako nakakita sa mga langit nga naabli, ug ang anak sa tao, si Jesus Christ, nga nagatindog sa tuo nga kamot sa Dios. So, ngadtong panahon nga si Saul yang gi-persecute ang mga Christians, abi nimo gibati pud na ni Jesus Christ kadtong makasakit sa mga Christians. Nga feel pud na niya ba? Ato nang basahon na to Acts 9:4. Acts 9:4. Kamoy basaan na read. Mao nagingon niya. Nahibalo man ta siguro panumdum lang niya nako si Paul paingon sa Damascus. Dayon nakakita siya hayag. Pagkakita niya hayag, ingon dito og siya nahulog sa yuta og nakadungog sa tingog nga nagaingon ngadto kaniya, Saulo, kanong nagalutos ka kanako. So nahibalo ta nga di man yun physically si Jesus Christ ang iyang gilutos. Ang iyang gilutos mismo ang mga believer. Pero ingon si Jesus Christ, nganong nagalutos ka kanako. Muna ingon ni Jesus Christ. So, sa mga gibati sa Ginoo ang kasakit ngadtong mga tawhana, gibati po niya ang imong kasakit nini kahaponon. Kung doon ka kasakit, gibati na sa Ginoo. When you have a need in your life, kung doon kay kinahanglanon sa imong kinabuhi, abi nimo, ang langit, malihok na siya to take care of it. Malihok ng langit. Jesus knows what you feel. Kahibalo ang Ginoo unsay imong gibati o akong baliko ng pagsulti ang atong Dios. Nahigugma kanimo. When you are hurt, ang atong Ginoo nasakitan po. When you are hurt, God is also hurts. Mao na ang sitwasyon sa atong kinabuhi isip mga believer. Number 2, Jesus Christ, is familiar with our problems. Jesus Christ, is familiar with our problems. Ang uban alam mo tala ang uban. Sa uban ni Ginoong Hesus pag kahibalo, ako nagatubang ko anong problema ha. Tuwa man sa hingpit siya ang iyang pagka-Dios, o tuwa man siya dito sa langit. Unsaon man, unsa may posibility nga ma-feel pud niya ang unsay akong gibati. He is able to know what humans feel. Makahimo ang atong Dios si Ginoong Hesus sa unsay gibati sa tao tungod kay siya mismo nagkinabuhi sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Katong ning anis sa ang Dios ning anis kalibutan ng pagkatao, naka-experience siya og the same hardship. Naka-experience siya maora nga kalisod nga atong giatubang dinhi kahaponon. Mao na ang iyang experience. Point 2.1. He understands temptation. Nakasabot siya sa mga tentasyon sa iyang mga anak. Kung itintal ta, nakasabot siya na siya
Ngano man, Matthew 4:4-11. Kamoy basa lang verse 4. Read. So kanang verse 4, sa prior verse ana, gitintal siya. Pagtintal niya, mo niya ang tubag, but he answered, ingon siya, apan siya mitubag, ug maingon, kini na sulat, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan pinaagi sa matag pulong nagagawas gikan sa bakba sa Dios. Verse 5, kami basa na, read. Verse 6, go. So gitintal na po siya. Gitintal na po siya. Si verse 5, ingon siya, unya ang yawa, nagadala kaniya ngadto sa balaang syudad, mo ng Jerusalem, o nagapahiluna kaniya sa pinakahabog nga bahin sa templo. Verse 6, og nagaingon ngadto kaniya, kon ikaw mao ang anak sa Dios, ihulog ang imong kaugalingon sa ubos, kay kini nahisulat, siya magahatag sa iyang mga anghel sa sugo, mahitungod kanimo, o diha sa ilang mga kamot, sila magasapnay kanimo. Basin sa bisan unsa nga panahon, mabusdak ang imong tiil ngadto sa usa ka bato. Muna ang pagtintal niya. Arita sa verse 7. Kamoy basa sa verse 7. Read. Verse 8, go. Verse 9, go. So every time nga gitintal siya, ingon gitintal naman pud siya sa verse 6, sa verse 7, ingon des Jesus mingon ngadto kaniya. Kini nahisulat pag-usab, dili ka magtintal sa Ginoo nga imong Dios. Verse 8, ingon diri usab ang yawa nagadala kaniya ngadto sa usa ka hilabihan kahabog nga bukid ug nagapasundayag kaniya sa tanang mga gingharian sa kalibutan ug sa himaya nila. Verse 9, og nagaingon ngadto kaniya, tanan kini nga mga butang akong ihatag kanimo kon ikaw muhapa og musimba kanako. Muna ang pagtintal sa yawa niya. Atong tubagon na atong basahan ng verse 10. Verse 10, kami basa, read. Verse 11, go. So, maunang tubag niya. Yung sa verse 10. O yan, si Jesus, nagaingon nga to kaniya, pahawa ka, dinhi, Satanas, kay kinin hay sulat. Ikaw magsimba sa Ginoo nga imong Dios, o kaniya lamang ikaw mag-alagad. Verse 11. Unya ang yawa, nagabiya kaniya, og tanawa, mga anghel, miabot, og mialagad, ngadto kaniya. So, si Jesus Christ, gitintal po siya. Ang ato lang leksyon na niya, nga, primary lesson na niya siya nga, kung doon na tintalon ta, nahibalo ta tas pulong sa Dios. Kay siya, iyang gikot ang pulong sa Dios. So kung kita tintalon ta, makakot ta sa pulong sa Dios, mahadlok na yawa nato. So, mauna nga, kung mahimo dire, word for word, tudlo na ang pulong sa Dios. Dito sa atong Sunday School, dito sa atong mga mensahe. Ato yun ang gitudlo. Kung atong gigamit din nga Biblia, authorized 1611 King James Version. Doon ay Bible karon nga bagong ningawas, nga matod pa nila, gwapo kuno kayo nga Bible, nindot kayo, dali ra sabton ba? Pero daghan ang mga words nga naa sa King James Version nga wala didto. So mao na nga perverted gyapon nga Biblia. Pero sayon kuno sabton matud pa. So kita
dili ta magpatintal na siya, we stick on the 1611 King James Version, authorized version. Mauna ang atong gigamit din. Di kita mawala ni. Di kita mawala sa atong pagtulunan. So, there was a temptation. Si Jesus Christ, gitintal po siya, si Jesus Christ, ato pa, kung tintalon ta, makasabot ang Ginoo nato. So, din mabasa na to sa 1 John 2:16, si Ginoo Jesus, gitintal po siya in all same areas where we are tempted today. Tumsahon na, mao ni ang areas nga gitintal si Jesus Christ, mao po ni ang kasagaran nga tintalon ta sa yawa. 1 John 2:16, ready read. Mao na siya. Mao na ang tintal sa yawa nga re kanato. Yun for all that is in the world, kay ang tanan nga aniya sa kalibutan, mga pangibog sa unod, ug ang pangibog sa mga mata, ug ang garbo sa kinabuhi, dili iya samahan pan iya sa kalibutan. So, mao na siya ang tintal ni Jesus Christ nga maopoy paagi nga gitintal na karong panahon na. His temptations may have been more severe because of the fact that he was sinless. So ang tentasyon nga gihimo nila ni Jesus Christ, grabe ito kaayo tungod kay sa kamatuoran nga si Ginoong Hesus way sala. Way sala. So tanawa ra gud, Jesus was not only sinless, but he was and is incapable of sinning. Incapable of sinning. He has hatred and repugnance of sin. Doon na siya kasuko. O doon na pagsupak siya sa sala. Nga, pipila lang kanato maka-imagine. Makauna-una. Therefore, coming face to face with sin was a horrible event for Jesus. Kanang nag-atubang si Ginoong Hesus sa naong purnaong sa sala, makahadlo kay nga event ni Ginoong Hesus. So, ang atong masabtan na siya is that si Ginoong Hesus makatabang nato kung kita tintalon. Makatabang siya kung ang iyahang believer tintalon. Matintal ta. Mauna ang dako kay implication ni anak siya. 2.2. He understands rejection. Kung i-reject ta, makasabot si Jesus Christ, anak. Makasabot si Jesus Christ. For example, gi-reject ka kay nagsulti ka, nagsulwining ka, gi-reject ka kay naghatag kag trucks dahil nawata. Pero si Jek no, abinin mo no, maghatag na si Jek o trucks, di dyan makabalibad ng tao. Kaya naala siya style, iyahara. Doon na siya dito, then muduko, then ihatag ang trucks. Makatawa ko na tao yung tagaan. Ako mahimuot lang ko. Mo na iyang gihimo, mo duko na siya na, then hatag trucks. Mo dawat yun ng tao kay, iduko na ko ng bata ko. So, kung naghatag trucks, nagsulwining ta, whatever atong gihimo, dayon gi-reject ta, ang Ginoo understands rejection. John chapter 6:66. Kamoy basa na, ready, read. Mao na ang gihimo sa mga disciples niya. Ingon dito sa verse 66, ingon dito, gikan niya ang panahon na daghan sa iyang mga tinun-an nga may biya, wala na maglakaw uban kaniya. Mao na ang experience ni Jesus Christ. Katong dito na siya sa cross, gilansang siya sa cross, daghan mga tao nga, yung siya, ikaw, di ba kuyog mo? Mabasa naman na nato ra. Matthew 26, kana. Matthew 26:69. Kamoy basa na. Ready, read.
Verse 70, go. Verse 71, go. O, talawar ko na. Yun rin. Karon si Pedro, milingkod sa gawas sa palasyo. O usa ka dalagita, miduol nga to kaniya nga nagaingon. Ikaw usab, kauban ni Jesus, nga taga Galicia. Verse 70, apan siya milibod. Apan si Pedro milimod sa atubangan nining tanan, nilang tanan nga nagaingon. Ako, wala masayod, unsa ang imong gipanulti. 71. O sa diha nga siya nakagawas na ngadto sa balkon, lain nga na babae, nakakita kaniya og mingon, ngano ngadto kanila nga anaa dito. Kining tawhana kauban usab ni Jesus nga taga Nazaret. Mo na gisulti sa babae. 72, kamoy basa na. Read. Verse 73, go. Verse 74, go. Okay. So, Jesus Christ, gitalik diyan, gi-reject po siya sa iyang mga kauban. Therefore, kita sa atong buluhaton sa Ginoo kung i-reject ta, nakasabot ang Ginoo nato. Ingon diri ha. Ug usab siya milingkod uban sa usa ka panumpa, ako wala makaila sa maong tao. Yun siya. Og human sa mubo nga panahon, miduol nga to kaniya sila nga na nagtindog sa duol og mingon ni Pedro. Sa pagkatinuod, ikaw usa-usab kanila kay ang imong sinultihan nagapaila kanimo. 74. Unya misugod siya sa pagpanunglo o sa pagpanumpa nga nagaingon, ako wala makaila sa maong tao. Ug diha-diha ang sunoy mitugtugaw. So, ang atong Dios makasabot siya kung dunay rejection sa atong kinabuhi. So, He knows what it is like to have the world turn its back on you. In fact, He knows what it is like to face something that no one in this room will ever experience. If you are saved, He knows what it is like to have God turn His back to you. Tanawa rin ko din hitabo ni Jesus Christ. Tanawa, Matthew 7:46. Kamay basa na. Read. Sa yunan ka na, ang Ginoo titalikod na niya siya og sa may mga ikasiyam nga takda si Jesus misinggit uban sa makusog nga tingog nga gaingon. Ilay lamang sa baktani nga ang ipasabot, Diyos ko, nganong ikaw may biya kanako. Abi nimo ang explanation ani ni Asya ang God the Father wala siya kaagwanta ba pagtan-aw ni Jesus Christ samtang siya gapasan sa sala sa tibuok kalibutan. Moto nga na mitalikod na lang siya. Mitalikod na lang ang God the Father. Kay dili niya maantos pagtan-aw ni Jesus Christ nga siyat sa tanan sala sa kalibutan gipas-an niya didto sa cross. So, mao na ang kung dunay rejection kita nga mga saved nahibalo ang Ginoo what it is like to have torn His back to you. He endured these things so that He might help you when you face a time of need in your own life. So, mao na ang mga kamatuoran ani nga naka-endure si Jesus Christ sa mga butanga nga kita usab nga siya usab makatabang nato kung kita magatubang from time to time nga nagkinahanglan tagtabang sa ato kinabuhi. Number 3.
He understands poverty and need. Nakasabot siya sa atong kawadon o sa atong mga kinahanglanon. Matthew chapter 8 verse 20. Kamoy basa ana. Read. So mauna na ang iyang kahimtang. So mauna makasabot siya sa kawadon sa tao o mga kinahanglanon sa tao. Kasi mismo si Jesus Christ, mabasa nato dire og si Jesus nagaingon ngadto kaniya ang mga milo adunay mga buho ug ang mga langgam sa kahanginan adunay mga salag apan ang anak sa tao walay kapahilunaan sa iyang ulo. Sayunan ka? So mauna ang kahimtang ni Jesus Christ. Dunay panahon bitaw nga kana bang gipaninglan silang taxes ba? Pastilan kay wa po sila kabayad. Wa po sila kabayad. Ato lang basahon sa bersikulo ha. Basahon sa nato. Matthew 17:24. Kamay basa na. Read. Verse 25 go. Okay, ako lang yung alamon sa basa ha. Ingon tayo. Ug sa diha nga sila miabot sa Capernaum, sila nga nalagdawat sa kwartang gibuhis, kolektor, piduol ni Pedro. Og miingon, dili ba ang inyong magtutudlo, mubayad og buhis? Verse 25. Siya nagaingon, oo. Ug sa diha nga siya miabot ngadto sa balay si Jesus, mipugong kaniya nga nagaingon, unsa ang gihuna-huna mo, Simon, Pedro ni? Kay kinsa man ang mga hari sa yuta mukuha sa bayronon o buhis sa ilang kaugalingon mga anak o sa mga langyaw. Basahon na to padayon. Verse 26 go. Verse 27 go. So, baon lang yun de. Si Pedro nagaingon ngadto kaniya sa mga langyaw, si Jesus nagaingon ngadto kaniya nan ang mga anak sa gawas nun. Verse 7. Bisan pa niini, basen kita makapasilo gayod kanila, manisuktin Jesus Christ. Umadto ikaw sa dagat, ug iitsa ang pasol, o kuhaa ang isda nga unang makuha, ug sa diha nga ikaw moabli sa iyang baba, ikaw makakaplag sa usa ka buok nga kwarta. Kuhaa ka na ug ihatag ngadto kanila alang kanako ug kanimo. So gawas nga ning bayad sila buhis no, pero usa ka katingalahan wa kaayong butang. Sayo lang kag namasol ka o nya to adito kwarta sa mga isda. Stang haya-haya. Daghan gid siguro tang mamasol, paminaw ko kita tanan. Og naa siya. Pero mao na ang di nato na mahimo, Ginoo ra po'y makahimo na siya. So Jesus knows what it is like when the ends won't meet no matter how far you stretch them. Kabalo si Ginoong Hesus sa atong gikinahanglanon. Nakasabot siya sa atong mga kinahanglanon o makahimo siya pag-offer og tabang sa panahon sa mga tough times ba. So, kung naatay mga panginahanglanon, luhod ta, mangayo ta sa Ginoo. Kay nasayod ta nga sa atong poverty, sa atong mga kinahanglanon, ang Ginoo nakasabot nato. So mauna ang atong Dios. So number 4,
He understands grief. Nakasabot siya sa atong mga kasakit. Kasabot siya sa atong kasakit. Kinabubuan nga verse sa Biblia, John 11:35. Kamoy basa na. Read. Jesus wept. Luke 19:41. Kamoy basa na. So, si Ginoong Hesus, diin man siya nighilak, kadto ding nigadto siya sa lubong ni Lazarus. Kadto sa lubong ni Lazarus, nihilak siya kay purting daghan na mga kauban nila ni Lazarus, mga siligan, mga igsuon, nang gihilak si Jesus Christ, nang hilak po si Jesus Christ. Sabi mo, na mensahe nga akong na gahina-hina kong tuon. Kanay mensahe para ni sa kalagkalag. Para sa kalagkalag kanay mensahe. Ang title ng mensahe is, angay bata wadto sa menteryo sa atong labuan sa kanamatay. Muna ang mensahe, muna ang title. Angay bata wadto sa menteryo. So, daghan kayo ngayon nga dili angay nga moadto sa sementeryo. Ay mauna. Pero kadini ngano mang si Jesus Christ ning adto man sa lubong. So kung ni adto si Jesus Christ sa lubong dito ni Lazarus, pwede po tama to. Wala na ba? So, mo na siya. So Jesus knows exactly what it is like to lose someone you love. Nakahibalo si Ginoong Hesus exactly unsa gibati sa tao kung mawad-an ta para sa tamo nawad-an ako nawad-an ko misis ako mga anak nawala ilang inahan samtang nagbangutan mi nahibalo ang Ginoo sa among gibati. Jesus understands human heartbreak. So diadtong panahon nga namatay pod ang bana ni Helen, ang Ginoo nakasabot niya. So mauna ang kamatuoran sa atong buhi nga Dios. Number 5, He understands loneliness. Makasabot si Ginoo nga lonely kayo ka. Lonely kay ka. Kamo na ko ibasa ni Matthew 26:39 o Matthew 27:46. Okay, kamo tanan basa Matthew 26:39. Read. Matthew 27:46. Ikaduhan nato ni gibasa. Kaway basa. Read. So, gibati ni Ginoong Hesus, katong hapit na siya gilansang sa cross. Nag-argue siya. And he went a little farther, and ingon siya nga, ingon diri, og siya, si Hesus, biadto og jutay sa unahan, og mihapa, og bian po nga nagaingon, o akong amahan. Kung kini mahimo, tuguti kini nga kupa, nga musaylo gikan kanako. Hinoon, dili sumala sa akong pagbuot, apan sumala sa imong pagbuot. So, mauna ang iyahang loneliness na itong panahon na, gibati niya ang loneliness sa iyang kinabuhi mismo. Therefore, masabta na to, kung kita ug bation ta ang loneliness, makasabot ang Ginoo. He knows what it is like to have no one around him who understands what he is going through. He knows what it means to be hurt alone. And he knows how to help you through those troubled times of loneliness also. So, pananglitan o wa kay uyab karon ayaw lonely. Providean ra ka sa Ginoo ana. Ampo lang. So, ayaw kabalaka. Tagaan ra ka sa Ginoo. Kay usahay, bisig may po ka, ay po kabala ka, pastor.
Okay. Ayaw lang ko og kani sultihi kay nakasabot ang Ginoo sa akong gibati. Okay, so he understands loneliness. Abi nimo, kani bitong mag-inusara ta, dunay panahon nga di nakakasabot sa imong kaugalingon. Maglingkod ko didto adtong among sala, ud-udto, makaingon kog dugaya papud mahapon oy. Pero sa una madali ra kay mo salop ng adlaw. Pero karon nga kita na lang sa laay kayo, silan kayo ng dugaya pud mahapon oy. May hapon na bagay, matulog na ta. So, anyway, nakasabot ko nga ang Ginoo makasabot nako. Makasabot usab siya nimo. Okay, so mao ni ang summary sa itong mensahe. He, Jesus Christ, has the ability to sense our pain. He feels our pain. He is familiar with our problems. He understands temptation. He understands rejection. He understands poverty and need. He understands grief. He understands loneliness. Ug mao ni ang conclusion sa itong mensahe. Maybe Satan or foolish people have encouraged you to give up. Don't give up. Come to Jesus. He is ready, willing, and able to give you all that you need to get you through whatever you are facing with this afternoon. Nindog tamang ampota. Amahan mo langit nun, buhi na mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Amahan. Salamat sa grasya, kaluoy, o salamat sa imong pasalig diri kalamo Ginoo. Nga ikaw Ginoong Sos, imo pod gibati Amahan kung kami dunay kasakit sa among kasing-kasing. Amahan naman langit nun, salamat ka sa imong saad diri kalamo. Kung hangyoon ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, talk to the Lord. Kung doon na kay problema, talk to the Lord. Kung doon na kay problema, sultihi ang Ginoo. Kung doon na kay kinahanglanon, sultihi ang Ginoo. Let's do it this afternoon. Amahan naman langit nun, buhi ng mga Diyos. Ang imong mga anak, Amahan, na sa ilang mga tasatag sa kalingkuranan. Wala ko masayod sa unsay naa sa ilang kasing-kasing, Amahan. Apan ako nasayod nga ikaw being omniscient, nahibalo ka sa ilang gibati, Amahan. Diyos kalangiton, nangamuyo ko nga tagaig o pagtagad ang tinguha sa imong mga anak, Lord. Ug isip Ginoo ang imong pinayalan aning congregation, akan ako nangamuyo nga ikaw nga among Ginoo magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, nangamuyo ako kanimo, ikaw nga Dios nga powerful the entire universe. Maghimo sa imong naw nga magsidlak ka na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya kanha sa matag usa. Katulo, Amahan, ako nangamuyo kanimo, Dios nga labing kamhanan, and you are Jesus Christ, magmaya ang imong panagway nganha sa matag usa ug muhatag sa matag usa o kalinaw. Mahal naman langit nun, nangamuyo ko kanimo Ginoo ning katapusan mga adlaw, Lord. Liguna ang among pagtuo diha kanimo, Amahan. Kung ipangamuyo kanimo Ginoo nga ikaw magauban sa matag usa gayod. Panalangin ang matag usa, Lord, nga naga-support sa imong buluhaton financially. Amahan mo langit nun, kini among pagampo, pangaliw po kanimo, ang tanan ini amon ang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, nindog ta. Okay, for our last song, as we end the service, ako ang iyon na matagusa. Let us all rise and we're going to sing, Turn Your Eyes Upon Jesus. Okay, first stanza, ready, sing. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face,
and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Verse 2. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us He no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Last verse. His word shall not fail you, His promise. Believe in, all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Once again, daghang salamat sa Matagusa. Amen. And don't forget to pray for grace, mercy, and peace. Amen. Let us bow our heads as pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for today. Salamat sa mong panimbahon. Salamat sa mga anak ni mga nagsimba karon. Salamat sa mga taong yung magigamit, Lord, alang sa pagpakaon sa imong pulong. Bisan pa, Lord, sa nag-provide sa food. Salamat kayo. Salamat, Amahan, sa kinatibukan, Lord, nga kaayo nimo sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, nga nakasabot ka sa among kahimtang, nakasabot ka sa among gibati, nakasabot ka, Lord, kung unsay amo ang ginaagian karon nga sa among mga kinabuhi. Among ginapangamuyo kanimo, Amahan, nga niining mga butang nga amo alamang, Lord, nga ginaduol diha kanimo, Lord, ang mga problema. And we are praying, Heavenly Father, to bless your people, Lord. We are praying, Lord, that as we depart in this place, among ginapangamuyo, Lord, ang grasya alang sa Matagusa, igahatag nimo, Lord, ang imong mercy, as well as, Lord, ang kalinaw, Lord, ako pong ginapangamuyo alang sa Matagusa o uban sa ilang panimalay. Lord, sa another na po nga simana sa mong kinabuhi, we are appealing for your protection, for your blessing. We are appealing, Lord, bisan pa tong mga nagabiyahe na mga kauban, nga ikaw po usab magaprotect kanila. Shower us with your love, O God. Among ginapangamuyo nga mabatian gid sa Matagusa ang imuhang protection, ang imong dakong gugma, Amahan. Lord God, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen.